Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tara, samahan niyo po ako. Gagawa po tayo ng calendius oil na gamit po natin ay scrap po na tubular na 1 by 1. Tara, samahan niyo ako kung paano ko po ginawa. Unang-una po, magputol po tayo ng tubular na haba po ay 48 cm. 1 by 1 po yung ating tubular. Dalawa po yung ating pinutol. Ito po ay para sa frame. At pangalawa naman po ay magputol po tayo ng paa po ng ating kalan. Yung size na po ay 16 cm, 4 na piraso po. Ito po ay magiging paa po ng ating kalan. Ito naman po yung dalawa na ito mga kapatid. Ito po yung kapareho po sa frame po na ating pinutol, yung mahaba po. At ito naman po yung angle bar ay para po sa bracket po ng ating tangki po. Unang-una po, iskwalahan po muna natin bago po natin ipabricate para po maganda po at saka iskwalado po yung ating frame ng ating kalan. Isunod na rin po natin yung isa pang frame sa kabila po. Lagyan din po natin ng iskwala. Make sure lang natin mga kapatid maganda po yung pagkaka-welding para hindi basta-basta matanggal po ang ating welding. Ito na po yung ating frame ng ating kalan. Ayan. Mixture lang natin mga kapatid na kwadrado po yung ating frame para kaaya-aya po tingnan. Ispat lang po muna natin mga kapatid para in case na tabingi ay pwede po natin iurong at hindi po tayo mahihirapan. Ito na po. Napakasimple lang po mga kapatid. Ito naman po yung bracket po ng ating tangki. Ispat lang po muna natin mga kapatid para mapantay po natin. Ayan po. Ito na po yung ating paa ng ating kalan. Iskwalahan din po natin mga kapatid para hindi tabingi po yung ating paa at hindi po basta-basta nakabuka o kaya nakatabingi. Ayan po, gumamit po tayo ng eskwala mga kapatid na magnetic angle. Ayan po, yan yung ginagamit natin ngayon. Napakadali lang po mga kapatid, hindi tayo nahihirapan magtuwid po ng paa ng ating kalan. Ayan, ispat po muna natin mga kapatid para masilip po natin kung diretso po ang kanyang paa. Ayan na po. Isunod na po natin yung pangatlong paa mga kapatid. Ayan, iskwalahan na rin po natin. Bumili po tayo ng iskwala mga kapatid na may magnet para hindi tayo mahirapan. Ayan po. Napakadali lang po mga kapatid. Ayan na po, nabuo na po natin yung ating frame. Napakatibay po ng ating frame dahil tubular po. GI po yung gamit natin na hindi basta-basta po mabaluktot dahil makapal po. Ayan. Lagyan po natin ng flat bar po yung kanyang paa dahil may butas po para hindi basta-basta kalawangin. At matibay po tingnan ang kanyang paa. Ayan. Linisin po muna natin. Tanggalin natin yung talas. Ayan na po. Nalagyan na po natin lahat yung kanyang paa. Ito naman po ay plancha po para sa ating chamber. Ito naman po yung ating elbow. 3/4 po yung ating gamit para po sa daanan ng hangin galing po sa blower patungo po sa kanyang chamber. Butasin po muna natin mga kapatid yung kanyang plate. Gamitan na lang po natin ng welding dahil wala po tayong pambutas na milling po. Ayan. Mas madali po gumamit ng welding dahil nabubutas po agad. Ito po ang lagi kong ginagamit mga kapatid. Napakasimple lang. Ito na po. Napabricate na po natin yung ating elbow. Isunod naman po natin ipabricate yung ating chamber. Ito po yung laki ng ating chamber. Ang height niya po ay 10. Yung diameter po ay 4. Maganda po ito sindihan dahil mabilis po ito sindihan mga kapatid dahil 4 po yung kanyang chamber. Ispat po muna natin mga kapatid ang magkabilang dulo para makita po natin kung sa po ay pantay. Ayan po. Ito na po, i-full weld na po natin ang ating chamber.
Make sure lang natin mga kapatid na walang butas yung ating chamber. Ito na po, na-full weld na po natin. Ayan. Subukan po muna natin mga kapatid, lagyan ng tubig. Ililik test po muna natin para makita po natin kung siya po ay may tagas. Ayan po, wala pong tagas yung ating welding sa chamber. Yung tagas na po ay nasa elbow po. Normal lang po yan dahil may butas po yung ating burner. Ayan po. Ito naman po ay flat bar po. Gawin po natin ito ng kalan plate. Patungan po ng ating kaldero o kaya kawali po. Hatiin lang po natin mga kapatid sa gitna. I-korte lang po natin para sa kanyang patungan. Hindi na po natin kailangan bumili mga kapatid sa labas ng mga patungan ng kaldero pag gumawa po tayo ng ating kalan. Ayan na po, lagyan na lang po natin ng design. Nasa inyo po kung anong gusto nyo mga design. Pwede pong guhitan lang po, pwede rin po paikis. Nasa iyo po kung anong gusto nyo design sa ating kalan plate. Ayan. Ayan na po. Nakortehan ko na po ng design. Napakatibay po ng ating patungan dahil 1/4 po na bakal ang ginamit natin. Ayan. Oras naman po para i-welding na po natin ang ating patungan. Make sure lang natin mga kapatid, maganda po yung pagkaka-welding para hindi basta-basta matanggal yung ating bakal. Ayan po. Sukatin po natin yung kawali para makita natin kung sa po ay pantay. Ayan po, pantay na po. I-full weld na natin lahat mga kapatid para matibay po yung ating patungan. Ayan. Ito na po. Na-full weld na po natin yung ating patungan ng kalan sa frame. Ayan po, isunod na po natin yung ating chamber cover anti-liab mga kapatid. Stainless po yung ating gamit. Lagyan po natin ng masking tape mga kapatid para sa guide po. Hati-hatiin po natin para hindi tayo mahirapan magbaluktot sa kanyang chamber cover anti-liab. Ayan po. Ayan po, naguhitan na po natin ng ballpin. Nasa inyo po kung anong size yung gusto nyong iguhit. Basta mabaluktot lang po ng maayos. Ayan. Pinating na po natin mga kapatid. Napakatibay po ng ating chamber cover anti-liab dahil stainless po ito. Hindi basta-basta malusaw mga kapatid kahit magdamagang luto. Ayan. Ito na po, naguhitan na po natin yung ating stainless. Ito naman po, baluktutin na po natin yung ating stainless plate anti-liab. Gumamit po tayo ng tubo na kasing laki po ng ating chamber. Ayan po, napakadali lang po mga kapatid. Weldingin po natin yung kanyang dulo para ma-overlap po natin ng maayos. Ayan na po, na-welding ko na po yung kanyang dulo. Ito na po, baluktutin po natin, pa-overlap po para hindi na po tayo mga kapatid gumamit ng maraming welding. Make sure lang natin mga kapatid, maganda po yung pagkaka-overlap para di basta-basta pumasok yung kanyang tubig in case po na umapaw yung ating pinapakulo. Ayan po. Ito na po, nakabuo na po tayo ng chamber cover anti-liab mga kapatid. Matibay po ito. Ito na po, kasya po sa ating chamber. Ito naman po yung kanyang bilog para sa bracket po ng ating umbrella po sa ating chamber cover anti-liab. Ayan po. Stainless din po ito mga kapatid. Ito na po yung pinaka-umbrella mga kapatid. Stainless po ito. Hindi basta-basta malusaw in case na magdamagang luto ang ginagawa natin sa ating kalan. Ayan na po. Ipabrikit po natin ng maayos mga kapatid para hindi basta-basta matanggal yung ating chamber cover na bracket at saka bilog. Ayan po. Napakasimple lang po mga kapatid. Sundan nyo lang po ang tutorial na ito at marami po kayong matutunan. Ayan. Ayan po. Ito naman po yung stainless po para sa gilid po ng ating chamber cover anti-liab para pag lumabas po yung kanyang apoy ay tutulak na lang po pa itaas. Ayan po.
Lagyan po muna natin ng bracket mga kapatid sa pinakapa po ng ating stainless plate sa gilid. Ayan po. Nilagyan po natin ng bracket. Stainless din po mga kapatid yung ginamit natin bracket para matibay po. Ayan, ito na po. Nalagyan ko na po. 4 na pirasong bracket po. Ito na po. Isaksak lang po natin sa bunganga po ng ating chamber cover anti-liab para hindi kalat po yung kanyang apoy. Ayan po. Napakatibay po ng ating chamber cover anti-liab dahil stainless po ito mga kapatid. Hindi basta-basta malusaw ito mga kapatid. Ayan. Ipabrikit na rin po natin mga kapatid. Gandahan po natin pagkakapabrikit para hindi basta-basta matanggal o mapiglas po yung ating stainless plate sa gilid mga kapatid. Ayan. Ito na po. Ito naman po, gagawa po tayo ng tangke. Gamit natin ay tubular po na 2x6 mga kapatid. Ayan, napakakapal po ng ating tangke. Napakatibay po. Lagyan po natin ng takip yung kanyang gilid para masarado natin mga kapatid yung kanyang tangke. Ayan po. Matibay po yung ating tangke. Hindi basta-basta ito malusaw mga kapatid dahil bakal po ito mga kapatid kahit magdamagang luto pa po. Ayan. I-full weld po natin mga kapatid para hindi basta-basta tumagas yung ating used oil mga kapatid. In case po na malagyan na po natin ng used oil. Ayan na po. Ito na po. Na-welding na po natin ng maayos. Gumamit po tayo ng stainless para matibay po yung ating welding sa ating tangke po. Ayan. Ito na po yung ating tangke. Binutasan ko na mga kapatid, gamit natin ay welding. Ito po yung ating lagayan ng langis. Ayan po. Lagyan na rin po natin mga kapatid ng coupling na 3/4 mga kapatid para sa pagtuluan ng ating langis sa kanyang tangke. Ayan. Ipabrikit po natin ng maayos mga kapatid para hindi basta-basta tumagas po yung kanyang used oil. Ayan na po. Ito na rin po yung kanyang barbula mga kapatid. Tuluan po ng ating langis. Napakatibay po ng ating barbula. Ayan po. Pinamitan na natin ng nipple po na 3/8 mga kapatid. Ayan. Gumamit po tayo ng stainless po na welding para matibay po yung kanyang pagkaka-welding. Ayan po. Oras naman po para i-set up po natin yung ating chamber. Lagyan po natin ng bracket. Lagyan po muna natin ng patungan para hindi po basta-basta lumagpas sa ating patungan ng ating kalan. Ayan po. Gumamit po tayo ng tubular na 2 po. Ganito lang po kadali mag-set up ng ating chamber. Ayan. Ispat pa muna natin mga kapatid para in case na tabingi, pwede po nating maayos. Ayan. Ito na po. Ispat ko lang po para makita po natin na kung diretso po yung ating chamber. Ayan na po. Ayan, oras naman po para i-fabricate natin yung kanyang plate. Ayan. Ito po yung kanyang tuluan ng langis patungo po sa kanyang chamber. Binaluktot ko na rin po. Sadyang binaluktot natin mga kapatid para hindi po umusok yung ating tuluan ng langis. Hindi po babalik po yung usok sa kanyang tuluan. Ayan po, kailangan po mayroon po siyang kung sa bagat P-trap po. Ayan, para ikukulong niya po yung kanyang usok. Hindi po basta-basta lumabas sa kanyang tuluan. Ayan na po. Ito po yung kanyang lagayan ng blower mga kapatid. Gumamit tayo ng 1 inches diameter na tubo po. Ayan. Ito na po. Natapos na po natin mga kapatid. Oras naman po para weldingin po natin lahat yung nilagay natin na tubo. I-full weld po natin mga kapatid para hindi basta-basta matanggal o kaya maputol. Ayan po. Isama na rin po natin yung
daanan po ng kanyang hangin. Ayan, pati po yung kanyang bracket sa chamber mga kapatid, i-full weld na rin po natin para matibay na matibay po. Ayan, ito na rin po yung ating burner mga kapatid, patulis po yung style ng ating burner. Ayan, ito po yung kanyang mga sukat at saka bilang po ng kanyang mga butas. Ayan po, sundan nyo lang po yung ating mga sukat. Tsak po ay maganda po ang kalabasan ng inyong apoy. Ayan, paislanting po ang kanyang butas sa parting itaas. Ito po sa ibaba po, mayroon po tayong oil distractor. Ayan, sundan nyo lang po yung kanyang mga sukat at saka yung ginamit nating drill bit. Ayan na po. Oras naman po para pinturahan na po natin yung ating ginawang kalan. Gumamit po tayo mga kapatid ng magandang pintura para kaaya-aya po yung ating kalan. Ito na po. Huwag po nating tipirin sa pintura yung ating kalan para po matuwa naman po ang mga minamahal natin na mga customer. Ayan na po. Make sure lang natin mga kapatid na mapinturahan po natin ng maayos yung ating kalan para kaaya-aya po tingnan. Ayan, gumamit po tayo ng pintura po na maganda po. Hindi basta-basta po masunog in case po na mainitan ng mainitan. Ayan na po. Ito po yung ating tangke mga kapatid. Gumamit po rin tayo ng pintura na maganda po. Ayan. Napakatibay po ng ating tangke mga kapatid. Dahil gawa po ito sa bakal. Hindi basta-basta malusaw ito mga kapatid. Ayan po. Huwag po natin tipirin sa pintura. Ito na po, natapos na po natin pinturahan yung ating kalan. Napakatibay po ng ating kalan mga kapatid. Ayan. Ito po yung kanyang blower speed controller. Pwede nyo pong hinaan, pwede nyo pong lakasan. Ito naman po yung kanyang kalan blower mga kapatid. Malakas po yung hangin ng ating blower. Ayan po, 12 volts lang po ito. Matipid po sa kuryente. Ito naman po yung sabitan po ng ating wire mga kapatid ng blower para hindi po pakalat-kalat at hindi po basta-basta madudumihan. Ayan na po. Ito naman po yung ating tangke. Matibay po yung ating tangke mga kapatid. Ito po yung lagayan ng ating langis. Use oil mga kapatid. Ayan. Ito naman po yung kanyang oil valve. Ayan po, matibay po yung ating oil valve. Ayan po. Buksan nyo lang po at saka isarado in case po na maglagay kayo ng langis. Ayan, ito po yung tuluan po na bakal po, tubo po. Matibay po ito mga kapatid, hindi basta-basta malusaw. Ito naman po yung ating takip na anti-liab. Gawa po ito sa stainless, matibay po ito mga kapatid. Ayan. Ito po yung ating burner nozzle mga kapatid. Ayan. Patulis po yung ating burner. Ito naman po mga kapatid yung kanyang luglog. In case po na humina yung kanyang apoy, galawin nyo lang po para lumakas po yung kanyang apoy. Ito na po, ibalik na po natin. Ayan. Napakatibay po ng ating kalan. Napakatipid po sa espasyo dahil maiksi lang po yung lagay po ng ating langis. Ayan po. Oras naman po mga kapatid para sindihan po natin yung ating kalan. Lagyan po muna natin ng use oil yung kanyang tangke. Konti lang pong lagay natin dahil alam po natin napakatipid po ng ating kalan. Buksan po natin yung barbola. Pataluin po muna natin yung kanyang langis. Buksan na rin po natin yung kanyang chamber. Ayan po, lagyan po natin ng tesyo. Ayan.
Lagyan po natin ng kunting langis mga kapatid para dumingas po yung ating chamber. Painitin po muna natin mga kapatid ng 3 to 5 minutes. Mahalaga po mapainit natin ng maayos yung kanyang chamber para maganda po yung sunog ng kanyang apoy. Ayan po. Ito na po, kulay asul na po yung kanyang apoy. Pwede na po natin lakasan po yung kanyang blower speed controller. Ayan po, magsalang po muna tayo para makita po natin na paluto siya ng maayos. Ito na po yung kanyang apoy mga kapatid. Low flame po yung kanyang apoy, hindi basta-basta nakakaitim ng kaldero. Ayan. Napaka-blue mga kapatid at saka white mga kapatid yung kanyang apoy. Siya nga po pala mga kapatid, huwag niyo po ang kalimutan i-subscribe para mapapanood niyo pa po ang aking mga gawa. Maraming salamat po. Shoutout nga pala sa mga baguhang nanonood. Sa mga datihan din po, shoutout na rin po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat mga kapatid. Ayan, ito na po yung kanyang apoy. Ayan na po, kumulo na po mga kapatid yung kanyang tubig. Ayan po. Alam ko po mga kapatid, yung talento ko na ito, pansamantala lang po lamang. Hindi po natin kailangan ipagdamot sa ating kapwa. Ipamahagi po natin ito para marami pong matulungan na gustong gagawa po ng kalan. Ayan po. Hindi natin kailangan ipagdamot ang talento na ito dahil ito'y material na bagay lang po mga kapatid. Ayan. Sa muli po, sana po mayroon po kayong natutunan sa tutorial ko na ito. Po natin sayangin mga kapatid yung mga bakal, mga patapo na bagay mga kapatid, pwede pa po natin pakinabangan, pwede po natin gawing kalan. Ayan, kalan Diyos oil mga kapatid. Napakatipid po ng kalan na ito. Ito na po yung sagot natin sa pagtaas ng ating mga cooking gas. Ayan po, napakamura lang po ng Diyos oil mga kapatid. Panalong-panalo po tayo sa kalan na ito mga kapatid. Ayan, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag po kayong magsawang manood sa mga tutorial ko na ito. Yan po, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, God bless, God bless.